it's our second to the last day, guys. And we're still here in Nagasaki. Nakakalungkot, no? Bukas na yung uwi natin. Pero gabi pa naman. 8 p.m. pa naman. And for now, we'll be going to Dejima. And then, kung saan uh, yung mga settlement ng mga Dutch. So, we'll take a tram going there. Medyo late kami umalis ngayon ng hotel dahil maulan. And may forecast na pahapon, just right now, it's already 1 p.m. Uulan pero hindi naman ganun kalakas and ano lang, parang 50% chance of rain. Pero still makulimlim. The temperature now is 20 degrees but feels like 16. So, ito na yung ating station. Tatawid lang tayo going there sa tram station. Then sasakay tayo papuntang Dejima. See you there! Dito tayo guys sa Dejima. So actually tapos na tayo mag-ikot-ikot. Inuna lang natin mag-ikot-ikot tapos kumuha lang tayo ng mga clips kasi medyo maraming tao sa loob. So Dejima is like an artificial island created by, I think, by the Dutch, or this used to be a Dutch trading post during the Edo period. So if you remember, diba, yung mga ships dati, malalaking ships, tapos they would sail from Asia to Europe to do trading with us, with the Asians. Ito naman yung katrade nila, mga Japanese. So they build this island para dito yung parang storehouses, yung mga lodging ng mga traders nung unang panahon. So yung entrance dito ay 520 yen. And lahat ng building dito ay bukas. Pwede niyong pasukin. Yung iba nga magtatanggal pa kayo ng shoes ninyo. And sulit naman yung bayad for 520 kasi you get to experience yung how they live before. But as I'm sure some of the warehouses na nandito are reconstructed na because yung mga wood structure na ganyan, it cannot withstand 400 years of existence, diba? Kaya feeling ko mga reconstructed na yan. So akala ko nga parang replica lang ito. Dito pala talaga yon, yung artificial island na ginawa nila as their trading post. Tapos
yung paligid nito, nireclaim na lang din ng Japanese government para kaya nagkaroon ng mga building and structure sa gilid niya. Pero kung papansinin niyo from aerial view, makita niyo parang merong river na nakapaligid sa kanya. Yun yung ah, parang symbol or parang nagsasabi sa inyo na it used to be an artificial island na naka-attach lang by a bridge dun sa main island. So, ayun lang, meron ditong mga may mga museum, may mga replica, may mga unearthed mga kagamitan noon like mga tablewares, mga ganyan, mga porcelain, na meron dito sa loob. So, if you like this kind of tour, you can visit Tejima. So, 520 yan lang naman yung entrance. And ako natutuwa ako sa ganitong tour, ganitong mga sites. So ngayon, we're going to Nagasaki Prefectural Art Museum. We'll just go there for the view. Hindi na tayo papasok sa mismong museum kasi may parang cafe daw doon, may rooftop garden na pwede mag-relax-relax. So, baka hindi na rin tayo mag-lover garden kasi nga maulan. Baka basa rin yung mga slope. After nun, baka magpunta na lang tayo ng donkey. And then later, we'll try to ride a ropeway going dun sa bundok to see the view of Nagasaki pagkagabi. After sunset yun. Okay? So, let's go to Nagasaki Prefectural Art Museum. So, hi guys! So, andito tayo ngayon sa ropeway here in Nagasaki. And unfortunately, we cannot go up. This is pa naman the finale of our Japan tour this 2025 because when you go up dun sa hill or sa bundok sa Mount Inayama, you'll see the city lights of Nagasaki. But we can go up, it's open, but when you go up, there's a warning that it's all foggy. So you can't see anything at all when you go up. Pero still may mga tourist na bumaba. Siguro nagbakasakali sila na makita nila. At siguro bumaba na rin sila kasi they thought na wala namang makikitang view kasi nga foggy sa taas. Kaya yun, hindi na kami umakyat kasi masasayang lang yung oras namin. But anyway, nothing wasted because here's what we saw. A hallway of cherry blossom tree. So it's not as pink and as many as I thought, but still it's a cherry blossom tree na hitik sa mga bulaklak. 'Di ba? Ang ganda. 'Di ba? Parang walang sayang talagang. Walang sayang sa pumunta namin dito kasi this is what we're waiting for. This is what we're looking for actually. Kaya sabi ni Lord siguro, ayan na lang mga anak. Yan na lang cherry blossom tree. Huwag na kayong pumunta sa taas. Mag-antipolo na lang kayo. Pero kasi ito daw Nagasaki is one of the best views in the world. Ayan, pag nagpunta ka doon sa tuktok or doon sa park doon sa may bundok. But anyway, a reason to come back here in Nagasaki. But actually, we weren't able to visit Clover Garden and yung Dutch Slope because it's raining hard talaga kanina. Nagstay na kami ng matagal sa museum para patilain yung ulan. At ngayong mag-aalas 6 na, medyo tumila na siya. But we cannot go up na. Ayun. So, yun ang storya ngayong hapong ito sa vlog na ito. So, right now, what we're going to do is probably we're gonna go to a drugstore
maybe we'll do some pasalubong run before we go home tomorrow, because tomorrow 8 p.m. is our flight going back to Manila. So we'll catch the bullet train from Nagasaki to Hakata na around 10 a.m. and then we'll have enough time to roam around Hakata station. But tonight, what we'll do is we will just do some drugstore run. Alright? I'll see you in a bit, guys. Bye-bye! Actually, ang gulang ang bait nung staff dito sa may ropeway. Kasi, nung nakita niya paakyat kami, parang pinakita niya agad na foggy na nga. Parang, kasi may mga tourist pa rin, may isang tourist pa rin na bumili ng ticket para umakyat. Tapos sinabihan niya kami na foggy, walang makikita. Tapos bait-bait niya. Tapos, tinuro niya pa ako doon sa may parang bintana or opening, nakita yung bundok, kita yung ropeway. Pinakita niya na foggy talaga. Tapos yung mukha niya para ang lungkot-lungkot kasi nga hindi tayo makakaakyat. So, nakakatuwa lang yung mga Japanese in terms of customer service. Talagang sila ay the best. Kaya talagang pabalik-balik kami ng Japan. Totoo yung sinasabi nila, no? Once you been to Japan, parang wala ka na ibang bansang gustong puntahan, kundi yun na lang. Pabalik-balikan mo ibang prefecture. Alright guys, sige. We are now back here in our hotel. So, guys, itong araw na to, parang wala tayong masyadong nagawa. Meron pa rin naman. So, first, we went to Dejima. And then after that, we went to the art museum, in which one of the best museums that I've seen. And then, we've attempted to go to the ropeway, but unfortunately, it was closed. It wasn't closed. Pwede ka namang umakyat. It's just that cloudy or foggy sa taas. Kaya parang wala rin makikitang city lights. Kaya hindi na tayo tumuloy. Instead, we just went to the shopping street. And then, namili lang tayo ng mga pasalubong. Hindi ko na vlog masyado para makapag-focus tayo sa pagpapasalubong. So, meron kami na-discover na parang shop. Actually, dito sa Japan, maraming mga shop na para mga Daiso type, para mga ganyan. Tapos mga 300 yen lang, 500 yen lang. May nakita kami 3 coin plus yung pangalan niya. Ito Sorry. Ito yung plastic. Ayan yung plastic niya, 3 coin plus. So, ang sistema nila, parang majority ng mga tinda nila 300 yen lang. Tapos meron lang may mga tag price naman yung mga more than 300 yen. Tingnan yung mga nabili ko. First, itong casing na to ng iPhone. Di ba ang mahal ng casing ng iPhone sa atin? Nakabili ako nito, if I'm not mistaken, sa Arco, sa Glorieta. Parang sa 250 or 300. Dito, 300 yen lang. 300 yen is just 113 pesos. Parang ganun. Kaya bumili ako para sa iPhone. Gusto ko kasi mga clear casing lang. Ayan. Tapos, bumili din ako ng laptop stand. 300 yen lang din. I think medyo mahal to no? Parang more than 500 yung ganito, no? Mga laptop stand. Hindi ko na bubuksan. Although mamaya gagamitin ko. 300 yen lang. 113 pesos lang. Gusto ko kung marami lang akong pera, baka bumili ako marami, benta ko sa atin. Tapos, sila na bumili ng bag. Itong ganito, 800 yen. So, less than 300 pesos lang siya. Parang body bag siya. Tapos, lagay ng cellphone, ng wallet, ganyan. At bumili kami ng bag na ganito. Laptop bag to. Ayan, pwedeng lagyan ng laptop sa loob. Kaya nga laptop bag. Ayan. So, ito ay 1,500 yen. So, that's around 600 pesos lang. Di ba? So, ibibigay ko to sa isa sa mga lead namin sa office. So, pag pinanood niyo tong vlog niya to, alam niya na kung magkano. And then, ito talaga yung sadya namin dun sa 3 coin. This one. Kasi, natansya namin na hindi kakasya yung check-in luggage namin sa lalagpas sa 20 kilos or 28 kilos. And hindi kakasya dun yung mga pinamili. Kaya bumili kami ng bag na ganito. This is just 1,000 yen. So, 380 yen. Pesos. Yan. Ayan. Parang matibay naman siya. Diba? Tapos natutupi pa siya. So, magagamit siya hindi lang sa travel na to. And then, after nun, pumunta kami sa Mamanochi ba yun? Mamanochi Shopping Street. Ito palang 3 coin plus
sa ano to, sa Yumi Mall. Katabi lang siya ng ano ng Nagasaki Prefecture Art Museum. Yung mall na yon merong ganito. Tapos after noon nagpunta kami ng ropeway na sarado ay na hindi kami tumuloy. Then after noon pumunta kami sa Mamanochi Shopping Street. So doon kami nagpunta sa may yung favorite naming drugstore sa Japan, parang Miyokoshi ba yun lang? Miyokoshi, something like that. So, papakita ko na lang kasi tax-free yun. Di ba? Pag more than 5,500 yung binili mo, tax-free. So, nakaano kami, parang 6,000 yen, if I'm not mistaken, para mga ganun yung presyo. Pakita ko na lang yung mga binili namin. Siyempre, hindi ko nabubuksan. Ayan, ito. So, ito yung pang-tapal, 1,100 yan yan. Itong sabon na to, nasa 200 pesos lang yan. 6 pieces ba lang? 167 pesos. 9 pieces na yon. And then yung Pocari, pinabibili to ng office mate ko, lumalabas in peso, 200 lang yung isang box. Ayan. Tapos ito guys, itong seafood na to, ito yung mas maliit kasi yung malaki niyan, parang 200 yen or 180 yen. Itong maliit, 100 yen lang. Siguro mas kaunti siya, hindi ko alam kung bakit. Pero same naman ang lasa. So, bumili ako ng 3 lang para sa bahay yan. Yan yung isa. And then, ito, ang syempre ating ever favorite na Alford. Alford na chocolate saka strawberry. Tapos ito yung, ano ka nang tawag dito yo? Yung color green, this one. Ayan. Tapos Alford na pinapabili ng kapatid ko. Ayun lang naman ang mga pinamili namin. So, this is our last night here in Nagasaki and I cannot say last night in Japan kasi night pa rin naman yung bukas yung pag-alis namin. Kasi 8 p.m. yung flight namin. So, right now we'll just pack our things and then by 10 a.m. tomorrow we'll check out because most of the hotels here in Japan 10 a.m. and check out. We'll check out at 10 and then we'll try to catch the Shinkansen going to Hakata na mga 10:45 or 10:47 yata yun. Malapit lang naman kasi it's just ano lang 10 minutes walk lang yung Nagasaki station from this hotel. So yun lang guys. So I'm not sure kung mahaba tong vlog na to, but if not, I'm gonna include our tomorrow's journey from Nagasaki to Hakata. Kasi bukas sa Hakata, pag may space pa yung luggage natin, and may mga natira pa tayong coin, and may natira pa tayong mga pera dun sa ating IC card, we'll try to spend those coins and yung mga credit natin sa ating IC card. But for now, thank you guys for watching this vlog and please do like and subscribe our channel para pag meron kaming bago upload, we'll be notified. Thank you guys. Bye-bye!